12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat kanyayo amin na po. Araw ng Martes ngayon ay October 28 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan ni Paragire. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical kasama natin Kaaron Richard Olanday. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, Pangulong Bongbong Marcos isinumbong China sa ASEAN Summit. Todo balita. Price freeze sa basic goods iniutos ng Pangulo. Todo balita. 2.2 milyong pasahero dadagsa sa mga pantalan sa Undas ayon sa PPA. Todo balita. Sa balitang lokal, lokal na pamahalaan ng Basista nagsagawa ng earthquake drill. Todo balita. 6 na police officers pinangalanan at tumatayong police station commander sa lungsod ng Dagupan. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, SMB umiskapo sa Hinebra sa Dubai. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Isinumbong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lider na dumalo sa 47th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit ang mga panggigipit ng China sa puwersa ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa kanyang talumpati sa 13th ASEAN-US Summit kung saan dumalo si US President Donald Trump Jr. Isinumbong ng Pangulo ang mapanganib na maniobra ng mga barko ng China laban sa barko ng Pilipinas. Bukod pa rito ang pagharang sa mga lehitimong routine activities sa maritime zone at airspace ng Pilipinas na nagdudulot ng panganib sa mga barko at eroplano nito. Samantala, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang price freeze sa mga pangunahing bilihin hanggang sa matapos ang kasalukuyang taon. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Bago magtungo nitong Sabado ang Pangulo sa Kuala Lumpur, Malaysia para dumalo sa ASEAN Summit,
and related summits ay iniutos na nito sa Department of Trade and Industry o DTI na walang price increase. Nais din matiyak ng Pangulo na mahigpit ang monitoring ng DTI sa basic at prime commodities. Iniutos din nito ang mahigpit na monitoring at implementasyon ng maximum suggested retail price para sa mga imported na bigas, lalo na sa mga presyo ng pagkain. Inihayag naman ng Philippine Ports Authority o PPA na aabot sa 2.2 milyong pasahero ang dadagsa sa mga pantalan mula Oktubre 27 o nagsimula kahapon hanggang November 5 para sa paggunita sa undas. Ayon sa Philippine Ports Authority, ang bilang ng mga pasahero ay pagtaas. Merong pagtaas ng 300,000 kumpara sa naitalang 1.9 milyong pasahero lamang nung nakaraang taon. Kaugnay nito, nabatid na magkasamang nagsagawa ng inspeksyon kahapon sina PPA General Manager Jay Santiago at Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez sa Batangas Port na siyang pinakamalaki at pinakaabalang pantalan sa bansa. Layunin ng nasabing inspeksyon na matiyak ang kalidad ng mga pasilidad at maayos ang paghahanda ng operasyon ng pantalan para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero. Aniya, sinuspindi nila ang leave ng lahat ng empleyado upang masigurong epesyente ang operasyon ng mga pantalan sa undas. Kinumpirma naman ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang irrevocable resignation ni National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago. Sinabi ito ni Castro sa press briefing sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan kabilang siya sa delegasyon ng Pangulo sa ASEAN Summit and related summits. Ayon kay Castro, itinalaga ni Marcos bilang officer in charge si NBI Assistant Director Lito Magno. Nauna na ring inihayag ni Santiago na tinanggap na ng Pangulo ang pagbibitiw ni Santiago. Bad news, lalo pang sumirit ang presyo ng mga produktong petrolyo sa ika-4 na sunod-sunod na linggo matapos i-anunsyo ng mga retailer ang panibagong taas presyo sa ipatutupad ngayong araw, October 28. Sa magkahiwalay na abiso, sinabi ng Sea Oil Philippines Corporation at Shell Pilipinas Corporation na magtataas sila ng presyo kada litro ng gasolina ng 1 peso and 20 centavos, sa diesel naman 2 pesos at sa kerosene ay 1 peso and 70 centavos per liter. Ipapatupad ng Clean Fuel at Petrogas ang parehong price adjustment sa gasolina at diesel, hindi kasama ang kerosene na wala sa kanila. Simula alas 6:01 ng umaga ngayong araw, iiral ang panibagong presyo para sa lahat ng kumpanya maliban sa Clean Fuel na magtataas ng presyo sa ganap ng alas 4:01 ng hapon ngayong araw. Wala pang katulad ng mga anunsyo ang iba pang kumpanya para sa linggong ito. May reclamation project umano sa Laguna de Bay na ipinalabas na flood control project. Sinabi ni DNR Undersecretary for Integrated Environmental Science, Carlos David, na nadiskubre ang ilang maanumalyang proyekto sa pamamagitan ng satellite imagery. Matatandaang matagal nang mainit na issue ang reklamasyon sa Laguna de Bay. Base sa mga litrato, noong 2024 may reclamation activities sa lake na kinumpirma ng Laguna Lake Development Authority na kulang sa mga kaukulang permits. Taong 2025, sinabi ng Philippine Reclamation Authority na hindi pinapayagan ang reklamasyon sa lake at ipinatigil ang proyekto.
Inaresto ng kanyang mga kabaro ang isang mataas na opisyal ng Northern Police District sa Quezon City matapos matuklasang isinama at inilabas nito ang isang person under police custody mula sa detention facility ng District Special Operations Unit nitong linggo. Batay sa ulat ng National Capital Region Police Office, bandang alas 5:30 ng hapon nang magsagawa ng inspeksyon sa detention facility ang R2 o Regional Intelligence Unit ng NCR upang alamin ang estado ng PUPC o ang person under police custody. Subalit lumabas sa accounting na nawawala ang isang 43 years old na construction worker na inaresto sa kasong homicide. Nang tawagan ng duty jailer ang opisyal, inamin umano na kasama niya ang nasabing person under police custody. Para umano sa isinasagawang case build-up, ang opisyal ay may ranggong lieutenant colonel at hepe ng isang unit. Dahil sa nasabing insidente, inaresto ang opisyal alas 11 ng gabi sa mismong opisina nito. Dumako naman tayo sa ating balita sa ibayong dagat. Dalawang sasakyang panghimpapawid ng US Navy ang bumagsak sa South China Sea sa magkahiwalay na insidente noong linggo ayon sa opisyal na pahayag ng US Pacific Fleet. Unang bumulusok ang MH-60R Seahawk helicopter habang nagsasagawa ng routine operations mula sa USS Nimitz. Ligtas na na-rescue ng search and rescue team ang 3 crew member nito. Makaraan ng halos kalahating oras, bumagsak din ang isang Boeing FA-18F Super Hornet fighter jet habang nagsasagawa ng parehong operasyon. Nakaligtas ang 2 piloto matapos silang mag-eject at agad na nasagip. Ayon sa US Navy, ligtas at nasa maayos na kondisyon ang lahat ng tauhang sangkot sa insidente habang patuloy ang investigasyon sa sanhi ng 2 insidente. Dumakon naman tayo sa mga balitang lokal. Ang lokal na pamahalaan ng Basista ay nagsagawa ng earthquake drill para sa mga kawani ng gobyerno. Ito ay upang magkaroon ng kaalaman ang bawat isa pagka nagkaroon ng lindol sa kanilang bayan. Nagkaroon ng pagsasagawa ng scenarios ang MDRRMO sa tulong ng Municipal Health Office na silang responsable naman sa medical intervention. Ang PNP na crowd control at ang Bureau of Fire Protection para naman sa fire suppression kapag may earthquake. Ito ay upang maipakita kung ano-ano ang aksyon na kanilang gagawin pag nagresponde sa kanilang makababayang na disgrasya pagkatapos ng paglindol. Ang importansya ng earthquake drill ayon kay Mayor Jolly Risuello ay para magkaroon ng lubos na kaalaman upang alam ang mga gagawin pagka nagkaroon ng pagkakataon na lumindol sa kanilang bayan. Nagkaroon din ng earthquake drill sa mga pampubliko at pribadong paaralan, simbahan at mga barangay na nakaplanong schedule naman ito ng MDRRMO, ng PNP at iba pang departamento upang mas maikalat ang awareness sa kanilang mga kababayan, lalo na sa mga paaralan. Sa iba pa natin mga balita, pinangunahan ni Governor Ramon Gico III ang pagpirma ng Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng pamanampalalawigan ng Pangasinan at Mariano Marcos State University para sa pagtatatag ng pilot Saltern Farm sa Pangasinan kahapon, October 27. Layunin ng kasunduan na paigtingin ng pananaliksik at paggamit ng climate resilient technology sa paggawa ng asin sa ilalim ng Accelerating Salt Innovation o Asin Center Program. Kapag naisa katuparan, mas mapapatatag nito ang industriya ng asin sa Pangasinan. Samantala, patuloy ang Pangasinan o lalawigan o ang pamanampalalawigan ng Pangasinan sa misyon nitong maabot ang bawat Pangasinense sa pamamagitan ng mga serbisyong pangkalusugan. Dinala ng Pangasinan Provincial Health Office ang Healthy Learning Institution Program sa Makabubuni, Agno, Pangasinan, katuwang ang Department of Health at Department of Education. Layunin ng programang ito na may hatid ng libreng check-up, medical services at health awareness sa mga liblib na komunidad para sa mas malusog, mas masigla at mas magaling na Pangasinan. Mula naman sa kalagitnaan ng buwan na ito, buwan ng Oktubre, ang Dagupan PNP ay nag-ooperate na bilang Dagupan City
Police Office at ito ay pinamumunuan ni Police Colonel Orly Pagaduan bilang officer in charge. Samantala, kinilala naman ang 6 na police officers na tumatayo bilang station commanders. Ito ay sina Police Captain Michael Sulebio Maure na station commander ng Station 1. Sa Station 2 naman, ito ay pinamumunuan ni Officer Pete Oliver Rabang Soriano. Samantala sa Station 3 ay pinangungunahan ni Police Captain Bernabe Beleu. Sa Police Station 4 naman, ang hepe nito ay si Police Captain Vladimir Karani Austria. Sa Station 5, ito ay pinamumunuan ni Police Captain Ray Floro Costales Tuankin. At ang station commander naman sa Station 6 ay si Police Captain Romel Dulay. Sa bayan ng Bayambang, isinagawa ang isang internal assessment ng huling batch ng mga Child Development Centers ng Bayambang bilang bahagi ng proseso para sa Early Childhood Care and Development Accreditation naman ito. Ang naturang pagsusuri sa nalalabing-14 na CDCs ay sinagawa ng Municipal Social Welfare and Development Office upang matiyak ang kalidad ng serbisyong ibinibigay sa mga batang bayambanggenyo at may handaan ito sa gaganaping external validation. Ayon kay ECCD Focal Person Marvin Bautista, sa oras na may sakatuparan ng external accreditation ng nalalabing CDCs, ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ng 100% accredited child development centers ang Bayambang, isang makasaysayang tagumpay sa larangan ng maagang edukasyon at pag-aaruga sa kabataan. Sa lungsod ng San Carlos, mainit na pagsalubong ang ibinigay ng mga miyembro ng lokal na pamahalaan sa National Validation Team para sa 2025 Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities. Ang nasabing validation team ay kinabibilangan ng Council for the Welfare of Children na sina Grant Limuel Ledesma, Patrick Adrian Mendoza, Frechi Lakmaan at ang mula naman sa Philippine Information Agency, si Ginang Josephine Babaran. Samantala, mas pinaigting na kasanayan sa paglilingkod sa mga kabataan ng hatid ng 3 araw na leadership training para sa mga opisyal ng Sangguniang Kabataan sa Mangaldan na isinagawa mula October 25 hanggang 27 sa Mangyan Hotel, Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Sa inisyatibo ni SK Federation President Councilor Mark Harold Bautista, naging posible ang programa na nakapaghimok sa mga kabataang leader mula sa 30 barangay sa bayan. Nagsilbing resource speakers ang mga epektibong lingkod bayan at tagapagbantay ng batas mula sa Sangguniang Bayan na sina Vice Mayor Attorney Fernando Juan Cabrera, Councilor Michael Ervin Lumibaw at Secretary to the Sanggunian Juan Aquino. Tinalakay ni Vice Mayor Cabrera ang paksang Legal Foundation of SK Governance, Knowing the Law to Lead Better, kung saan binigyan din ng Vice Alcalde ang pagiging epektibong leader at nagsisimula sa kaalaman sa batas. Ibinahagi naman ni Councilor Lumibaw ang kanyang kaalaman patungkol sa Philippine Youth Development Plan 2023-2028 na gabay ng mga kabataang leader sa masusing pagpaplano at pagsusulong ng mga programa at aktibidad para sa kapakanan ng bawat kabataan. Nakasentro naman sa public accountability, Filipino core values at modern transparency, commitment and accountability in public service ang paksa ni Secretary Aquino na ilan sa mga pangunahing kasangkapan tungo sa mabuting pamamahala. 4 na barangay sa bayan ng Pasurubio ang idineklarang drug-cleared ayon sa PDEA Pangasinan. Ang 4 na barangay ay ang Bunag, Cablong, Poblacion District 4 at Villegas. Matagumpay nilang nakamit ang drug-cleared status matapos na makapasa sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program Deliberation, Validation at Verification na isinagawa noong September 2. Kahapon iginawad ng maopisyal ng bayan sa pamumuno ni Mayor Kelvin Chan ang kanilang Certificate of Recommendation bilang isang drug-cleared barangay. Ito ay personal na tinanggap ng Barangay Council sa pamumuno ni Punong Barangay Wilfredo Pereras ng Bunag, Punong Barangay Richard Nimer ng Cablong, Punong Barangay Rochelle de la Peña ng Poblacion District 4 at Punong Barangay Hinerio Hasmin ng Villegas. Nakatanggap din ng Certificate of Commendation sina MLGO EDA Joey Lubrin, Dr. Christine Pastoral, Mirasol Gambawa, Jovelyn Baribal sa kanilang walang sawang suporta at pagsasagawa ng monitoring.
Sa bayan pa rin ng Bayambang, tinalakay ang kasalukuyang kalagayan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa ginanap na Municipal Advisory Council meeting sa Mayor's Conference Room kahapon, October 27. Ayon sa ulat, may kabuang 4,274 na aktibong 4-piece household beneficiaries sa bayan. Ibinahagi rin sa pagpupulong ang mga accomplishment ng programa para sa buwan ng October 2025 kung saan may 19 na Sustainable Livelihood Programs participants na ginawaran ng 10,000 grant dahil sa kausayan na kanilang pinakita sa kanilang mga itinayong kabuhayan. Tinalakay din ang schedule ng mga nalalapit na aktibidad ng 4-piece program sa bayan. Ang nasabing pagpupulong ay dinaluhan ng mga kinatawa ng iba't ibang departamento ng LGU at pinangunahan ni Municipal Social Welfare Development Officer Kimberly Basco at DSWD Municipal Link sa ilalim ni Richard Rivera. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Tinagay ng San Miguel Beer ang pambihirang 83-81 na tagumpay kontra sa Barangay Ginebra sa PBA Season 50 Philippine Cup para sa pagbabalik ng liga sa Coca-Cola Arena sa Dubai. Matapos ang 5 taon, ang kanilang laro ay ginanap kahapon. Huling naglaro ang pinakaunang professional league sa Asia sa Middle East noong 2019 at hindi nito binigo ang Filipino fans sa isang klasikong laban bilang bahagi ng pagdiriwang ng PBA ika-50 anibersaryo nito. Samantala sa volleyball naman, ang pagbalikwas mula sa pagkatalo ang hangad ng nagdidepensang Creamline sa pakikipagtuos sa Cheritigo sa Pool B ng 2025 Premier Volleyball League Reinforced Conference. Maghaharap ang Cool Smashers at Crossovers mamayang alas 6:30 ng gabi matapos ang bakbakan ng Zeus Coffee Thunderbells at Petrogas Angels alas 4 ng hapon. Ang kanilang laro ay gaganapin sa Phil Oil Eco Oil Arena sa San Juan City. Sumanyo ang kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Ang po mga tagapagbalita, ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantani Paragire at sa technical ka Aaron Richard Olanday. Oras, alas 5:26 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market.
Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Liway Manantan At Susan Yadaw. sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:29 na po ng umaga at sa pangalawang bahagi ng Todo Balita kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragiren. At Susan Valdez daw. Malapit na po ang long weekend dahil last week na po ng Oktubre. O diba? Last week na ng Oktubre at walang pasok ng October 31. Kanya naman yung paalala po. Holiday na siya, si Oo, 31. may holiday na nabasa kong declaration. Yung paalala naman ng advisory, Park Operations Advisory ng Eternal Gardens dito sa Dagupan. Nagsubo ako ng lozenges. So, nanisulalaan to. Anyway, ito po yung advisory mo mula sa Eternal Gardens dito sa lungsod ng Dagupan. Sa park visitation hours, October 30 at saka 31. Sa October 30, mag-uumpisa ng alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Sa 31 naman, park visitation hours ay alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Sa November 1, mas mahaba mula alas 6 ng umaga hanggang 10 o'clock ng gabi, samantalang sa November 2, balik sa 6 a.m. to 7 p.m. At ipinapaalala din po ng management ng Eternal Gardens na wala hong libing sa October 30 hanggang November 30. Wala din hong schedule ng cremation mula October 31 hanggang November 2. Samantala yung construction and maintenance sa grave site cleaning, mausoleum repairs at construction will be suspended. Nag-umpisa na October 25 hanggang November 2. Yung paggamit din ng cutting tools, anyway, suspended na. So, hanggang November 2 yan. So, nag-umpisa nung Saturday. Advisory po yan mula sa Eternal Gardens. Ayan, Eternal Gardens na rin lang. Magkakaroon sila ng face painting at saka free photo booth. Ayan. Dati ito sa mga birthday lang. Pero ito para sa lahat. Na swerte ng mga malapit dun sa parang area. Parang first time ko marinig yung ganyan. Oo, gaganapin to sa Court of St. John the Evangelist. Malapit to dun sa dun sa office. Yun yung yun yung St. John. Ay hindi. St. John the Evangelist yun dun sa bago. Yung mataas. Ganoon may mataas, may mababa. Actually, ongoing po yung pagtataas ngayon ng Eternal Gardens. Yun yung mahirap na itaas kasi marami ka i-consider na mga Dati 6 feet below the ground ka, ngayon na? Above. Ano na lang? Mas lumalim kasi tinaas nila. So, siyempre maiwan naman dun. Yung hindi tumaas. Naging 9. Tapos yung lapida, that's 1 foot above the ground. Kasi syempre, meron na yung mga areas na naitaas nila lalo. Kasi nagtaas na sila noon nagtambak na sila noon. Pero yung nakita ho namin dito sa pinakabungad, pagpasok dito sa left side, ayan, naitaas na po yun. Yung sa kabila, hindi pa. Yeah, unti-unti pa rin. Kasi marami yan hanggang dun sa may Manawag. Sa Manawag. Sa Manawag Shrine. Ito yung bago, yung St. John the Evangelist, yung sa yung extension niya. At sana walang bagyo. Wala na. Walang ulan. May nabasa kasi akong isa Kasi yung hindi natin pinapansin, hindi yung pupunta rito. Hindi nga natin alam pangalan hindi siya umalis kaagad actually, si Salome. Hindi. Hindi siya umalis kaagad. Nag-stay siya ng ilang araw. Ayan. Kahapon ginanap po ang Stakeholders Forum ng Pangasinan Provincial Police Office at ang 100 days report ni Provincial Director Abner Merculio. Abner nga. Ayan.
At dumalo doon, actually ang guest speaker sana si Governor Ramon Gico III, ni-represent siya ni Attorney Maan. Ano pinito ni Maan? Ni Attorney Maan na lang. Para walang mali. Less talk, less mistake. Oo. Yan, si Attorney Maan. At syempre, andun po ang mga iba't ibang stakeholders kasi nagkaroon pa ng ng forum at saka report din nagbigay din ng report, update ang Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Office plus syempre yung mas detailed na accomplishment ng Pangasinan Police Provincial Office. Yan, dumalo din po si Mayor Jeremy Rosario. Napag-aano ko sila eh. Yung para silang kambal naman kasi ni ni board member Jeremy, pareho pa sila ng pangalan. Tapos parehong may aheriko. Oo nga. Ano lahat sila, lahat ng mga magkakapatid na Rosario. May aheriko. Nakalagay yung second name yung aheriko na pangalan ng kanilang tatay. So anong pangalan ngayon ni Mayor Rosario? Ming. Mayor Ming. Kasi Jeremy, di Ming. Ano pala ni board member Rosario din? BM. Jerry. Jerry lang. Isa Jeremy. Basta Jerry Aheriko, Ming Aheriko. Hindi ka naman alala yung first name. Kaya nga pagka tapos magkabukha pa sila. Ano ba yan? Kung minsan di mo alam kung kaya nga kahapon, sino ba to? Si board member ba to? Si mayor? O nagsasalita na lang in behalf of the mayor sa Pangasinan ka to. Si mayor. Okay. Si board member, yung kasalukuyang board member, siya, balbasarado na medyo gray na yung kulay. At saka mas matangkad siya. Ayan, si mayor ay si Jeremy Aheriko. Tapos, si board member? Research ko ulit. Pero magkamukha nga talaga sila. Pareho pa sila kapag ka nag-smile. Talagang pareho. So, kinatawan. So, si Mayor Jeremy Rosario ang kinatawan ng lahat ng mga mayors sa isinagawang si BM stakeholders. Si kasalukuyang board member. Kasi naging board member din si Mayor Ming eh. Si Mayor Ming ay Jeremy Aheriko. Si board member kasi ay Jerry Aheriko. Tingnan mo naman yung isang kapatid nila na naging board member din noon ay si John Aheriko. Tignan mo naman ang nanay nila. Kaya hindi tayo masisisi na magkamali. Milang ang pinagkaiba. Yung isa Jerry, yung isa Jeremy. Diba? Tapos Aheriko. Di kaya nga, ngayon alam ko na, tatandaan ko na yan. Jerry lang yung isa may me. Dinagdagan. Ang panganay si Jerry. Ayun ang hindi ko alam. Kaya nung pinanganak si Mayor, dagdagan natin ng me para hindi sila para ma-distinguish. Yung sa Jerry, yung sa me. Kaya nga pala, pero ang Ming si Mayor. Si Mayor. Kaya nga Jerry. Si BM, Jerry. Jerry lang. Tagal natin silang kilala. Ngayon lang natin alam pangalan nila. Pero yun nga, pareho silang merong Aheriko. At saka pareho silang Rosario. Oo, true. Pareho sila naging board member. Pero si Mayor Jeremy Aheriko Ming Rosario, siya po yung kasalukuyang presidente ng Mayor's League of the Philippines Pangasinan Chapter. Ayun. So kahapon, kahit na Lunes, nandun siya at sabi nga niya na ang Lunes, sabi niya, laging busy day yan, kaya marami daw hindi nakarating. Pero sabi niya, on behalf of all the mayors, binati nila si Provincial Director Colonel Merculio, sabi naman ni Yoli, Mercury, para mas madali, for a job well done. At sabi nga niya, napakaganda ng kanyang leadership, at sinusuportahan nga daw na maging regular Provincial Director na siya kasi hanggang sa kasalukuyan, siya pa rin ay acting capacity pa rin. Tagal din yung yung pagiging acting nila. Pero pareho din yun. Pero yung Provincial Director na rin. 3 months na siya. 100 days, 3 months. Pero usually naabot ng 6 months bago yung confirmation. Parang probationary period nila. Ayun. So far so good. Sabi nga nakita nga daw yung leadership niya at umiikot nga daw itong si Provincial Director at hilingan niya sa Manawag na
maapila sila na dagdagan na raw yung kanilang category. Yan ba category sila ngayon? Baka category B. So, ang gusto nila, maapila sila na gawin ng category A ang police station nila dahil medyo outnumbered daw ng konti. Yun. Pero, hopefully, sabi niya, magiging category A na sila. Na-imagine ko tuloy yung inner wheel, cat A, cat B, cat C. Yan, magiging category A na sila. Dadami na rin yung police. Considering ang Manawagan naman is the gateway, not only in Pangasinan, but of the whole region. Mamaya paparinig natin yung short but long na interview. Ginanahan Ginanahang magtanong. At ang galing din naman niya sumagot. So sa kasalukuyan ng population nga naman ng Manawag ay 90,000. 90,000. Kasama na siguro doon yung mga bisita. Daytime? Parang sabi niya, parang yung data daw ng DOT. Daytime siguro. Oo. Kasi kung DOT, ayan, daytime, population. At annually, sabi niya, ang dumarating na bisita, ang ang arrivals ng bisita doon ay dumaabot ng 8 million. At 60,000 arrivals weekly. So, kailangan talaga nila ng police. Dapat. At saka maganda yung kanilang ginawa. But anyway, it's part naman ng interview patungkol doon sa mga kumbaga orderliness ng mga yung mga nagtitinda ng kandila. Ano pa ba yung ibang tinitinda na yun? Plus syempre yung mga pasalubong na yung nilalako, nilalapit. Ayan, inorganize po sila, registered po sila. Kaya pag may ini-report na namantala sa bisita, damay-damay sila lahat. So kumbaga maging disiplinado sila lahat. Ganun din sa parking, yung mga parking boys ay registered din yan para madaling i-identify saan kayo nag-park. Kung kunyari may nag-complain saan kayo nag-park. I-identify lang kung sino-sino yung mga parking boys doon. Pero yung ganito, actually the first na nagsagawa ng ganyan na i-organize yung mga vendors ng kandila at i-organize yung mga parking boys. Tatandaan ko yan, po siya noon. Happy siya ng Manawag PNP, si Colonel Edison Revita. Ayan, nung happy siya, in-organize sila para nga easy identification at saka para maiwasan yung mga overcharging dahil syempre kailangan ng parking space. Kung yung iba kakagatin na nila kung magkano yung charge. Pero lubos ang paghahanda ng Manawag LGU, sabi nga ni Mayor Ming Rosario, hindi lang para sa pinaghahandaan nilang malaking event sa April sa next year, kundi para naman sa kumbaga, kasi weekly ang daming bisita. So yung preparation ay para at saka ginagawa na nilang programa. It's not only for future activities, but for, in big events, but for weekly arrival ng napakaraming bisita. At syempre yung kanyang pasasalamat kay Governor Ramon Gico III at saka sa provincial government dahil naman sa pondo at saka proyekto na kanilang inilaan para naman sa Manawag. Noon pa binabanggit niya ni Governor Gico na meron silang master plan na proyekto para naman sa Manawag. At ito nga, inumpisahan na yan nasa bandang likuran ng Central School. Yung Central School, ito po yung daan papunta sa Binalunan, pero halos katapat lang sa gilid ng simbahan. So yung proyekto ng provincial government ay nasa bandang likuran ng nasabing Central School, kasama na dyan yung parking area at syempre yung mga pasalubong area. At bukod pa sa mga proyekto na inilaan din dyan ng opisina, inumpisahan ni former Congressman Christopher Toff de Venecia at pinagpapatuloy naman ni Congresswoman Manay Gina de Venecia. Ang sabi nga niya, ito yung pasalubong center. Medyo ini-adjust, inilipat nila yung lugar dahil nga para hindi magkaroon ng question o problema mula sa National Cultural NCCA. At saka yung parang gagawa yata sila ng malaking parking lot, parking space. Pero ang doon sa Manawag, parang
yung parang uniform yung kanilang parking. At talagang yun ang kanilang isa sa pinagkakakitaan din doon. Sabi ko nung pagka magkakapera ko, di ba lagi ko sinasabi, yan ang gusto kong negosyo kasi hindi ka masyadong mangangailangan ng malaking puhunan kung may lupa ka na. Yun lang, lupa lang at saka mag-aasikaso lang. Parking space. Baka mas malaki pang kita niyan sa mga gasoline station. Kasi, actually, yung wala kang kita kasi doon po sa Manawag, pag malaking truck yung pinupunta natin, 100, di ba? Oo. Tapos 80, 40, 50, 40, magkano ba binad natin? 40. 40 yung yung kasi nga naman pag truck, ilang space na yung 100. Yung van, mas malaki. Ma-occupy niya. 40 ba yung binayad natin? Oo, 40. O tapos, yung mga motorsiklo, mas mababa. 20. Ng konti. O, parang ganon. Parang 20 yata nila yung motorsiklo. Kasi naman, kung dalawang motorsiklo, the space is good na para sa isang kotse. So, parang pareho lang. Tama yung malaki ang kita sa parking. Yung mga parking boys nga, nakaka 300, 200 sila. Diba yung mga parking boys, gagano lang sila. O, di ba? Hindi mo na kailangan ng pero kailangan mo rin, kailangan matalino ka rin. Kasi hindi ka ganun lang ng ganun, baka mamaya bumangga. So, kailangan, o kaya siya yung masasagasaan. Mag-iisip ka rin kung paano yung gagawin ng sistema para may kailangan din, may konting brain din doon na nagagamitin din. Kailangan mahusay ka rin. Pero mahusay din sa customer relations. Para siyempre kung ma-feel nila na mabait ka, maayos ka makipag-usap, mas malaki ang tip. Mas malaki. Pero kung balahura ka, either awan. Pero mababait naman mga Kaya lang nakakagulat lang kuminsan na dito sa Dagupan, ang gano araw-rawi may security guard. Wabanay, kukantura ay. Yung kamay nila para automatic na gumaganon. Samantalang nakakatuwa lang. Minsan matutuwa ka na lang sa kanila. Pero mga kaibigan, bilis po ang oras natin. Ganap na po alas 5:45. Mamaya sa pagbabalik po natin, iparinig lang natin bahagi po ng pakikipanayam natin kay Mayor Jeremy Aherico Rosario. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Paul capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Uy Suki! Mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo.
Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasa saliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapod alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Daguban. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Okay, oras na po natin mga kaibigan, alas 5:49 ng umaga. So ito na papaparinig po namin sa inyo. Bahagi po ng interview kahapon kay Mayor Jeremy Aherico Ming Rosario, ang ng Manawag, presidente po ng Philippine Councilors League Pangasinan Chapter, patungkol nga sa mga ganap dun sa kanyang bayan. Half of the mayors of Pangasinan, ako po bilang presidente, so I represented them all. Actually, Monday is always a busy Monday, kaya hindi po nakagulat na marami po hindi nakarating na mayors. But in behalf of all the mayors, we congratulate Colonel Merculio, Arbel Merculio, for a job well done. Napakaganda po yung kanyang leadership. And in fact, we support na maging regular na siya na provincial director ng ating pong probinsya. No? So parang nasa acting capacity pa rin. Well, so far so good. Nakita ho namin yung leadership niya. In fact, he goes around, he visited most, if not all of the local governments already. But sa Manawag po, we are appealing to increase the station category into category A. Medyo outnumbered ng konti, but it's on the process. And hopefully soon ay magiging category A na. So dadami po, considering Manawag as the gateway of not just Pangasinan, but for the whole Region 1. Ilan pa silang population ng Manawag? Ang population po nasa almost 90,000. But of course, yung visitors, kaya based on data ho ng DOT, we're close to 8 million a year arrivals. An average of 60,000 weekly arrivals sa Manawag. So you need more policemen? Yes, we need more policemen. Do you think dapat tourist police? Dapat tourist police. Not ordinary police. So, well, may training naman po yun para mamandohan po lahat. And by the way, Manawag now is the blessing capital of the country. At the same time, in full swing po yung preparation for the centennial canonical coronation. We are all invited sa April 22, 2026. Mayor, sisingit ko na lang dito. Yes, ma'am. May hinihiling po ang provincial board na gawing holiday sa buong Pangasinan ang araw. Ano po masasabi? Well, I see that event as siguro for Manawag especially one of the biggest, if not the biggest activity or event sa Manawag. So kokoronahan po on its centennial year ang ating Our Lady Manawag. Because I'm an 8-year-old kid during the Golden Jubilee. Nakita ko po yung dami ng tao nung panahon na yan, 1975. Lalo na po ngayon. Kaya nga, all road leads to Manawag April 22. In fact, mga hotels at mga ibang billeted houses ay fully booked na nga po, no? In preparation for that big event. So, you are all invited, take part of that chance of a lifetime experience of witnessing the coronation of Our Lady of Manawag. You agree po na dapat gawing holiday for the whole province? Well, I support the idea of the provincial board na i-declare na holiday for Pangasinan dahil po alam naman natin, Manawag being the gateway, kumbaga naka-highlight naman po yung bayan talaga ng Manawag for Pangasinan. And in fact, gateway of the whole Region 1 is still Manawag. Kaya nga po, we're expecting a really big crowd at saka it's a really special day, not just for Manawag, but for the whole province of Pangasinan. Sir, Mayor, kayo po yung kauna-unahan sa mga umani po sa Mayors for Good Governance. Reaction po ninyo na dumarami na po yung mga mayors ng Yes, marami na po. In fact, I'm a member of that group 2 years ago, no? At nag-renew lang po kami. May konting requirements and of course, they assessed you.
At everybody naman is qualified. In fact, marami po nagtatanong sa akin, paano daw ginawa ko, no? But it's all up there. It's a matter of grabbing that opportunity to be part of this group, no? Fighting for transparency and orderliness, especially in government projects. So ilan na po member ng sa Pangasinan? Sa Pangasinan po, mga, if I'm not mistaken, 9 or 10 for now. No? Sir, ibalik ko lang sa sentence. Yes, ma'am. May contingencies for the traffic? Kasi even now, ordinary basis, sobra na yung traffic sa Manamon. Yes. Well, that's the reason why we are requesting for elevation of the category of station. Secondly, we have organized our traffic enforcers. At pag may mga event pong malalaki, may mga augmentation coming from different law enforcement agencies. At we're lucky because may kampo po doon, military camp, also to augment the said event. So it's going to be a big one. Kaya nga po, as early as last year, ay pinag-uusapan na po ito. Ang aming leader for the preparation, siyempre, is Bishop Soc Villegas. We will be arranging that. Okay, bahagi po yan ng interview. Mahaba-haba pa yun at marami pang topic pinag-usapan sa interview kay Mayor Ming Rosario kahapon. So, yun yung kanilang mga preparasyon. And sabi nga niya, importante kasi na makapag-stay kahit sandali. Aside from yung oras nila sa simbahan, makapag-ikot pa o makapag-stay ng kahit ilang oras ang mabisita sa Manawag. At kailangan siyempre sa pag-stay nila, meron silang bibilhan na mapasalubong at iba pa. Ayan, at nakita natin pati yung kanilang market inaayos na rin. So parang merong bagong market na itinatayo. Oo, siguro sa kasalukuyan. Hanggang likod na yon. Kasi yung noon, konkreto yung nasa harap, pero dun sa likod, parang lang, talipapa. At walang masyadong makainan, kaya hataw dun ang mang inasal. At saka yung isa pang fast food. Oo, kapag tapos parang konti ang karinderya. Siguro yung mga fast food doon, hataw doon, Jollibee. Yung mga yung mga food chain, fast kaya food nga, chain. meron mga fast food doon, pero yung napansin natin, kukonting karinderya. Pero napakarami po ng bisita palagi, lalo na pag weekends diyan sa bayan ng Manawag. Na talagang hataw yung mga doon, hataw yung mga food businesses doon. At yun nga, kasi nga wala pa naman talagang mapupuntahan, yung mamalengke man lang sana. Mamalengke man lang o kaya yung pasalubing area na iisang area lang. At saka, syempre importante dyan yung palengke dahil yung iba, makabili man lang tayo ng mga gulay o ibang produkto mula naman dito sa Pangasinan. So yun yung gustong isulong ni Governor Gico, iayos itong itong Manawag, tulungan at suportahan ang LGU Manawag para mas mapaganda dahil nga yun nga doon halos ang punta ng mga tao. So, sayang nga naman yung opportunity andyan na sila andyan na sila, pero pagkatapos nun, lalabas pa sila. Yung iba, didiretso na ng Baguio. Kasi nga, mas malapit-lapit na. Pero kung mahaharang na yung mga pera ng mga turista. Kasi meron baon yung mga yan. So, doon pa lang sa Manawag dapat lumalabas na yung pera nila. Bago nila dalhin sa Baguio. Walang mabilhan. Along the way na lang o sa mga katabing bayan ng Manawag, doon sila bibili. Sayang naman. So, yun po mga kaibigan. Anyway, ngayong araw, October 28 hanggang 31, meron 5 na Pangasinense na nasa China ngayon para naman sa China ASEAN AI Empowering Market Regulation Competition sa Nanning, Guangxi, China. Sila ay ang team leader si Sir Elmar Noche ng Pangasinan State University. Kasama niya sina Jonathan Quiles, Girly Raisa Reyes, ang mag-asawang Gelson Lanto at Rochelle Lanto. Ang kanilang entry ay AquaSmart, Smart Aquaculture Risk Reduction, Prediction and Hybrid Decision Support System. Ito po ay magagamit sa mga fish pond at saka mga fish cages. Madedetect ng nasabing aparato kung gaano kalaki na yung mga bangus. Pangbangus lang to, specific siya pangbangus. Kung kumusta ba yung kondisyon ng tubig. So meron siyang camera, meron siyang sensory, meron siyang yung data direct na pupunta sa computer nila. Tapos meron itong solar para yung operation ay via solar. At saka sabi niya, sabi ni Sir Elmar Noche, inumpisahan niyang
gawin ito 2016. Tapos na i-compete na nila sa 2 national competitions, 2 beses second place. At ngayon naman, dinevelop pa niya lalo. At ito po ay nakita na rin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At ito yung i-compete nila sa China. Ang galing. Oo. Yan. AI. Palagi po nating naririnig yung AI, Artificial Intelligence. So through AI yung operation, syempre, AI siya pero ang gumawa, tao. Pero ang sabi nga dun sa forum na dinaluhan ko, maganda itong AI, dapat sabayan mo siya kundi mahuhuli ka pagdating sa negosyo. Pero wag mong ibigay lahat ng information mo sa artificial intelligence dahil pinag-aaralan ka niya. Ayan. Akala ko sasabihin mo, meron tayong mga contingent sa Jansan kasi nandun sina Councilor Dada Reyna, kasama niya yung anak niya para sa Batang Pinoy. Pangasinan Karate Team na syempre ang teacher nila diyan si Dr. Alejandro Vasquez. Na talagang pag umuwi naman marami silang bitbit na mga medalya. So nakita ko ang ganda ng view. Sabi nga niya, refreshing, parang at pansamantala makakalimutan niya yung dapat niyang kalimutan. Good morning, Madam Rose Marique. Yung torch, yung lighting, pinangunahan yan, hindi dahil taga-ron siya, kundi dahil siya ay world champion Manny Pacquiao at saka sa weightlifting Heidi Lynn Diaz. Kasi taga-Jensen, yan yung probinsya. Taga-Jensen din si Heidi Lynn? Yun yung probinsya nila. Tapos ang nakita natin, ang mayor doon ay hipag. Ni hipag ni Manny Pacquiao. Kumbaga na-build up din niya yung political, sabi nating dynasty doon sa Jensen. Pero ang sabi political nga nila, career. Yan ang good political dynasty. May dynasty naman. Siya pa lang naman yata. Hindi. Yung kapatid niya, governor. Meron ding congressman. Talaga? At saka yung hipag niya, mayor. Ito naman kasi yung kung sakaling nandyan sila, yan yung mga yung good dynasty nga yun. Sabi nga ni Congressman Barsaga, 2 klase ng dynasty. Yung good dynasty, yung performing, at saka yung bad na pinapalaki lang nila yung kanilang clout. Meron yung mga performing talaga na hindi mo mapabagsak kasi nakikita ng tao yung kanilang yung mga performance. Yung magandang serbisyo. Yan, good morning kina Rafael Acosta Mangalyag, kay Oscar Dolormente, Cecilia Morante, kay sama na natin si Yayo, tsaka si Hoko, si Ernesto Musada, si Sir Roberto Nimer, at saka si Sir Napoleon ko. At saka syempre si Mamata and Tropa. Yan. And si Vian, at syempre si Cora Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tubang. Ayan, Kuya Benji, good morning din. Si Tita Ani, good morning. Magandang umaga. At saka sa lahat po na ating mga at saka si Nino at saka si Marie. Ayan, sa Doris. Sa Tubang, good morning kay Cap MG. Tsaka kay, siyempre, yung aking kaibigan, si Grace at saka si Nanay. Dading. Okay, wala na kaming oras mga kaibigan. Yes, wala na po tayo sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo si Karen Oli Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama. Sa technical side, si Lester. Si Richard Olanday. Ang tabayanan niyo po yung susunod na programa. Ako po si Liway Manantadi Paragire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dag.